Ito po yung pan 22 days namin sa tabing dagat, at ang sabi ko nga po sa pinsan ko, kita ay maglakad-lakad. At nang kami po ay hindi pa nakakalayo, ay naku po, nakita na po namin si Manong Daddy na parating na. Kaya bumalik na lamang po kami at sinabayan po namin yung bangka pa uwi. Gawa ng wala po siyang kausong. Pag wala pong sumalubong sa kanya sa tabing playa, kami po ni Manang Isting ang mag-uusong nung bangka. Pero ang alam ko po, sinasalubong na po siya ni Manoy kapag tuwing umaga. Kasi ang oras po ng pangingisda niya, aalis po siya ng alas 4 ng madaling araw, uuwi po siya ng mga bago pang 7 o'clock. Kaya bago po pang 7 o'clock, naglalakad-lakad na po minsan kami ni Manoy dyan sa tabing playa para po usungan siya. Nakakabilib po sila kasi sa edad po niyan 73 years old, kaya pa niya pong mangisda. Kaya niya pa hong magbuhat ng mabibigat. Gayon din po yung pinsan ko, yung asawa niyan si Manang Isting. Bilib po ako sa kanila kasi ang lalakas po ng katawan nila. At saka wala po silang maintenance sa ganong edad. Kaya di po ba? Ayan din po yung kagandahan ng nasa tabing dagat. At ayan na nga po, sinalubog na po siya ni Manoy. Sinalubong na po siya ni Manoy para po tulungan siya sa pagbuhat ng bangka. Nilimasan po muna niya yung bangka para po mapagaan naman yung pagbuhat nila ng bangka. Puro na lang po ako bangka. Puro na lang ako bangka. Ayan. At nagtawag na nga po ako ng isang kasama nila para mapagaan po yung pagbuhat nila ng bangka na naman. Ayan na, buhatin nyo na yan. Ayan po, at si Manoy ay kutot na kutot. Alam nyo po ba yung salitang ganun sa amin ay yung pong pagbuhat ay hirap na hirap, kutot na kutot. Ayan, talaga pong mabigat yung bangka na yan. Dapat nga po 4 na nagbubuhat dyan. At yan naman po, may huli naman siyang kaunti pang ulam. Minsan naman po maraming huli, minsan naman konti lang. Ganyan po ang buhay sa dagat. Kaya kung maaari nga lang po, kung may pera ka dyan, tipirin mo po ng todo ang pera mo kung maaari lang talaga. Dahil napakahirap po ng buhay sa amin. Ayan na po guys. At si Mano itong tuwa dun sa isdang kakaibang nakita niya. Dito po sa tabing dagat, kailangan po, huwag ka lang aasa sa pangingisda. Kailangan din po, may iba kang pagkakakitaan. Kung maaari lang mag-alaga ka ng manok, baboy, lahat ng kahayupan na pwedeng ibenta, magtanim ng konti. Ganun po dapat kasi sobrang hirap nga po. Ba't makakatipid ka rin kung merong mga ganun kang ibang mapapagkuhaan ng hanap buhay. Kaya yung pong munting bakuran dyan ng Nidawan ay tinaniman po ni Manoy ng maraming dwarf na niyog. Yan po yung itinanim niya dyan. Sa pag-aalaga naman po ng hayop, hindi po pwede, wala na po kaming space. Ayan po, hanggang dito na lamang po at ang aming for today's video. Maraming salamat po sa suporta sa Camera Chismosa.